Si Rui Hachimura mga idol ay listed as power forward sa buong karera niya. So ngayon na-guard ang kalaban nito ni Rui, talagang hamon to sa kanya mga idol. And somewhat ganito po iikot ang topic natin ngayon. Lalo pa at in-announce na nga rin po ni Coach JJ Redick yung first 5 niya. Most likely kasi si Lebron na ang 4 dahil matanda na nga siya. Mas okay na andyan siya, bumaback up bilang rim protector kaysa magtatatakbo sa depensa. Sino ang gagawa nun? Heto, si Rui mga idol. Tao niya ngayon sa MPJ na kung size na nga lang po ang pag-uusapan, kaya namang i-match up ni Rui kung bungguan ang pag-uusapan. Baka lamang pa si Hachimura pero power forward ka nga na ngayon, kailangan mong maghabol at pumalag sa mga screen. Tignan nyo, tila hindi siya sanay sa ganyan at kinailangan pa ni D'Lo pumunta dyan para alalayan siya. Hindi niya rin po sigurado kung magsiswitch na lang ba siya rito kay Jokic kasi pwede naman. Nagkaroon tuloy ng easy jump shot itong sa MPJ, buti na lang Mentes. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Balik tayo rito mga idol at ganyan din naman kung kalaban niya ay guard. Mas mahirap pa nga to kasi mas mabibilis yun. Pero wala na si Lebron sa court sa mga oras na ito. Ayan siya, nag-aantay pumasok ulit. So si Rui na muli yung 4 at si Reeves naman ngayon ang tumatao kay MPJ. So kahit na nag-switch siya kay Jokic, in which problema pa rin naman to para sa Lakers, hindi na si Rui yung naghahabol kapag ganyan ngang hindi kasama si Lebron. Kung kasama niya si Lebron dito ngayon, edi siya yung nasa pwesto ni Reeves. Mula kay MPJ, siya yung humahabol ngayon kay Murray. Dito mga idol, tignan nyo, tao muli niya si MPJ, sabay ayan nga po ang kasama niya si Lebron. And lalapit si MPJ dito kay Jokic para sa handoff at ayan na naman, nahirapan na naman po si Rui na iwasan yung screen ni Jokic dyan. Well, mahirap naman din talaga Alam niyo kung sino yung magaling sa ganyan na kahit may screen nakakadepensa pa rin na maganda? Si Jared Vanderbilt. Alam niya kung kailan mag-under sa screen, kailan mag-over sa screen, in which si Rui nga po ay hindi ganon. Kasi nga power forward po itong si Rui talaga sa buong karera niya at hindi naman lagi siya yung naghahabol sa mga shooters kapag in motion sila sa screen. Dito, kinailangan tuloy tumapat ni Davis dyan kay MPJ kahit na malayo siya ng kaunti. Kaya may espasyo tuloy ito para mag-pull up. Ngayon naman nasa sentro itong si Rui mga idol dahil na injury sa AD. Tignan nyo kung gaano kadaling nakapasok si Murray, tila pinadaan lang ni Hachimura. Then ngayon mga idol, tignan nyo kung gaano lang ka-basic ang ginawa ni MPJ dito kasi hindi masyado siguro nagpe-pay attention si Rui sa depensa. Hindi na siya nakadikit, tamang chill lang at essentially hindi na contest talaga yung jumper. Believe it or not mga idol, pero kung scoring lang po ang pinag-uusapan, career high nga po ang in-average ni Rui last season para sa LA. Yun nga lang bumaba talaga ang kanyang production noong playoffs na. Sa opensa lang yun mga idol. Never mind na sa depensa kasi nahirapan din talaga siya. Naging masyadong maliit siya para kay Jokic pero hindi naman din sapat ang bilis niya para makasabay sa iba. And yun ang sa tingin nating dapat talagang i-improve ni Rui mga idol. Yung perimeter defense niya ay dapat maging top tier talaga, lalo pa at lagi niyang kasama si Lebron. Lagi siyang maghahabol sa mga shooters kasi si Lebron magka-40 na. Mas mabilis mapagod yun kaya sa depensa ay 4 dapat ang binabantayan niya. Tignan natin mga idol kung ano yung in-improve niya pero galing siyang injury. Hindi na nga niya natapos yung Olympics para sa Japan kaya ewan natin. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt, 689 lang yan. At ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay paipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si JonasPB and as always, hanggang sa muli.